balita na ika'y mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga So mga par, matapos nga po natin binalita noong nakaraang araw lamang kung saan nagapila ang current WBA Lightweight World Champion Gervonta Tank Davis sa World Boxing Association na mag-impose daw sila ng rehydration clause sa kanilang world title fight at gayahin ng IBF na meron silang mandatory rehydration clause na 10 pounds sa kanilang champion at challenger na maglalaban sa title fight. At akala natin mga idol, malabo sundin ng WBA ang gustong mangyari ni Tank Davis dahil matagal na po sila mga idol nag-set ng rules na walang rehydration clause sa kanilang WBA title fight kung saan mga idol, ginula tayo sa binalita po ng Vatican Boxing Insider na si Michael Benson kung saan personal mismo nag-mandate ang WBA president na si Gilberto Mendoza na sa laban ni Tank Davis at Frank Martin ay magkakaroon ng rehydration clause na 12 pounds. Ibig sabihin nito mga idol, pagkatapos makuha ni Tank Davis at Frank Martin ang tamang timbang sa weigh-in, 12 pounds lang po ang pwede nilang idagdag sa kanilang timbang hanggang sa gabi ng kanilang laban. Well, okay naman sana to mga idol ang ginawa ng WBA na merong rehydration clause para maiwasan ang weight bully na tinatawag. Pero ang problema lang dito mga idol, tila nagpapakita ang WBA ng favoritism dahil sa bakbakan lang po ni Frank Martin at Tank Davis. Nag-impose ang WBA ng rehydration clause at wala sa ibang dibisyon. Nagpapahiwatig lang talaga ito mga idol na meron talaga malalim na relasyon si Tank Davis sa WBA. Bakit sa isang request pa lang nito mga idol, binigay ka agad sa kanya kahit magbago pa ang rules ng WBA. Kaya dahil dito mga idol, batikos tuloy ang inabot ng WBA sa mga boxing fans at sinasabi na mukhang pera daw ang WBA. Sumunod kasi sila sa utos ni Tank Davis dahil kapag nanalo ito mga idol, malaking sanctioning fees ang mapupunta sa WBA. Baka daw sakaling suwayin ng WBA ang gusto ni Davis Boy, posibleng bitawan ni Davis ang WBA title at wala na matanggap na pera o cut ang WBA. Well, hindi na nga bago sa atin mga idol ang pagiging masiba ng WBA sa pera dahil noong naagaw ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao ang WBA title. Sa laban nito kontra kay Keith Thurman noong 2019, pinapilit nila si Pacman na lumaban kung saan mga idol umabot sa 2 years na hindi napalaban si Pacquiao na valid naman ang kanyang reason kung bakit hindi ito napalaban dahil sa COVID-19. Tinanggalan pa rin siya ng titulo. Pag wala kasing laban mga idol, ibig sabihin walang pera nakita ang WBA. Kaya nung bumalik si Pacman sa aksyon, biglang kumambyo kaagad ang WBA at humingi ng paumanhin sa Pinoy legend. Sa kabilang banda naman mga idol, sa huling press ko nga po mga idol para sa undisputed fight na Alexander Usyk at Tyson Fury na gaganapin sa linggo. Tumanggi po mga idol makipag-face off si Tyson Fury kay Usyk. Hindi talaga tumingin si Fury sa mga mata ni Usyk boy. At nang natanong si Fury mga idol kung bakit hindi siya nakipag-face off ng harapan, brutal na sagot ni Fury dito mga idol. Nakakatakot daw talaga ng tao si Usyk. Well, pati tayo mga idol, masasabi natin na iba talagang mukha ni Usyk boy. Parang kung makatingin ito mga idol, parang gusto ko na kainin sa face off.